Amen po ba? So tonight, I will minister to you from the book of Matthew, chapter 16. Sabi mo nga, Matthew, chapter 16. At dito po sa storyan to, si Jesus po, meron siyang incredible proclamation. Ano po? At yun ang pag-uusapan natin. Sabi niya rito, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail. Yung po yung sinabi niya. Dito po tayo po-focus tonight dahil ang tanong ko po sa inyo lahat is paano natin i-apply sa buhay natin tong istoryang ating pag-uusapan. Most especially sa church na ito kung nasaan tayo. Naniniwala ako na very profound and very powerful yung mensahe ni Lord sa gabing ito. Why? Because ipinagdasal ko talaga sa gabing ito na lahat tayo ma-empower after tonight. Magkaroon ka ng so much anointing after tonight. Sabi mo ka sa katabi mo sa kanan, sabi mo, I hope na may empower ka. Sa kaliwa sabi mo, I hope na magiging anointed ka pa. Amen. Sino sa inyo inaantok na? Shout hallelujah! Wow! Sisigaw na sana siya. Mabuti na lang na-realize niya na hindi pa ako inaantok. Amen? Amen ba? Sige, palakpakan mo yung sarili mo this time. So, the book of Matthew po. Ano po? Bakit ganun yung ating monitor? Sige po. Ayaw gumana ng ating... Pakita nga. First slide po tayo. First slide. Bakit manual na lang? Ayan. Sa book of Matthew po, nagkaroon po sila ng discussion. Meron pong discussion na nagaganap between Jesus and His disciples. No, meron silang pinag-uusapan. And so for us to know what is the subject of their discussion, babasahin ko po yung istorya beginning from verse 13. Chapter 16 tayo ng Matthew. Simula po sa verse 13. At i-meditate nyo po ang bawat verse na babasahin ko sa inyo lahat. Ako muna po magbabasa. Na po? Sige po, next slide. Ang sabi po dito, when Jesus came into the Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, Who do men say that I, the Son of Man, am? Tama ba yun? Ulitin ko ulit. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, Who do men say that I, the Son of Man, am? Matthew 14, next verse. So they said, Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. Verse 15, He said to them, But who do you say that I am? Nako. So parang kinakausap, nagkakaroon sila ng discussion dito, no? Si Jesus at saka yung mga disciple niya na tinrain niya ng 3 taon. Tinatanong ni Jesus, sino ang tingin ng mga tao sa akin? Tama? At meron nagsalita na si John the Baptist, si Elijah raw, at isa si Jeremiah. So maraming tao, ang tingin po kay Jesus, prophet. Sabihin nyo nga, prophet. At sa verse 15, ang binalingan niya sila. Yung mga disciple niya mismo. At sabi niya, But who do you say that I am? Sino kausap niya? Mga disciples niya. And then Matthew 16, sabi po rito, verse 16, Simon Peter answered, You are the Christ, the Son of the living God. Nako, sa 12 may tumayo, isa lang ang tumayo, isa lang ang may lakas ng loob. At sabi niya, You are the Christ, the Son of the living God. Verse 17, sabi po, Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven.
And then verse 18, and also I say to you, ayaw na naman, ayan, and also I say to you, that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Amen. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Holy Spirit, for your leading us tonight. Okay? Mga anak, sa gabing ito, I would like to talk to you about the power of a Christ-centered church. Sabihin nyo nga, the power of a Christ-centered church. Nako, para naman antok na antok kayo. Isa pa, yung may power. Sige po, the power of Christ-centered church. Sa kaliwa, kalabitin mo, sabihin mo, the power of a Christ-centered church. Amen. This is a very familiar passage. Ito pong binasa natin sa scriptures. Na po? Ito po'y kalimitang kino-quote at tinuturo sa pulpito ng mga nagtuturo. Na po? It is a very famous passage na kung matagal ka ng Christian, listen to me carefully, for sure, narinig mo na yan, itinuro na sa church na pinanggalingan mo. For sure, yung binasa nating chapter 16. Okay? Verse 13, sabi kasi na sa binasa natin, si Jesus po nag-enter doon sa region ng Caesarea Philippi. And he got a dialogue sa kanyang mga disciples. Nagkaroon sila ng palitan ng discussions. And he asked them this question like in a very practical way. Parang ganito po ang tanong niya sa kanila, what do people say I am? Or what are they saying about me in this community? Ano yung tingin ng mga tao sa akin? Ano yung naririnig yung tingin ng mga tao sa akin? Or what is my reputation sa mga tao? Amen? Are you following me? Amen? And of course, the disciples responded from verse 14. At ang sabi kanila, you are the reincarnation of John the Baptist. Or Elijah, or Jeremiah, or the prophets. Yan yung sabi kanina. Yun daw ang tingin at haka-haka ng mga tao sa paligid patungkol sa kanya. But etong matindi, dahil ang Panginoon naman na nagtanong sa kanila, kagaya na sabi ko kanina, tinanong siya sa verse 15, sila naman ang tinanong ni Lord. Ang tanong ng Panginoon, ikaw, ano ang pagkakakilala mo sa akin? Amen? Exactly, he said, what do you say that I am? Now, ito pong tanong na to, itatanong ko sa inyo pabalik. Ano ang tingin mo sa Panginoong Hesus? And I want to highlight that question at this moment. Bakit po? Because I want to ask each and every one of you. And I need all of you to answer. What do you say Jesus is? What do you believe that He is? What do you say about Him? What are your beliefs about Him? Sino siya sa tingin mo? Tanungin mo yung sarili mo. Ano ang tingin mo sa Panginoong Hesus? Ang tingin nyo ba sa Panginoong Hesus, Diyos na nagkatawan tao, buba sa lupa? Yung ba ang tingin ninyo? Sino ganun ang tingin? Taas ang kamay. Nakakalungkot naman. Sa dami-dami natin, lilima lang ang nagtaas ng kamay. So, hindi ganun ang tingin nyo? Ano tingin nyo sa Panginoong Hesus? Gusto nyo lumapit ako isa-isa sa inyo? Hindi kayo naniniwala na siya yung Diyos na bumaba sa lupa? So, tinatanong ko kanina, parang alanganin kayo, lilima lang ang nagtaas. May doubt ba kayo mga anak? May doubt? Naku, nakakalungkot siya kung may doubt kayo. You need to embrace that God was wrapped up in a human flesh. Dapat maniwala ka dyan. Kasi kung hindi ka naniniwala, anong tingin mo sa Kanya? Ang tagal mo na rito, nagwo-worship tayo, tinatawag natin siyang God and Savior. Ang tingin mo, ano ang tingin mo sa Kanya? Kagaya ba ng iba na tao lang siya? Kagaya ba ng iba na prophet lang siya? Amen? Sa tingin nyo, kung hindi tayo Christ-centered, lalago tayong ganito?
Amen? Amen. Mga anak, I want you to listen carefully because napaka-importante itong tanong na to. Anong tingin mo sa Kanya? Who do you say Jesus is? Who do you believe that He is? Tama? What do you say about Him? At malaking pagkakamali kung hindi Diyos ang tingin mo sa Kanya. Malaking pagkakamali yan. Siya po ay isang Diyos na bumaba sa lupa, wrap up in a human form. Nagkatawan tao po ang Diyos sa Panginoong Hesus. Namatay siya sa cross. He was buried. Dala-dala ang lahat ng kasalanan mo, dala-dala ang lahat ng kahirapan mo, dala-dala ang lahat ng kasakitan mo, and the third day, one Sunday morning, bumangon siya muli. Tinalo niya ang kamatayan. He conquered that. That is what we believe in this church. Ayaw kung di mo pinaniniwalaan yan, nakakagulat ka. Amen? Nakakagulat ka kung di ka naniniwala yan. And I want you to understand, everybody, that those are a major question. Major question po yan. Because maraming matatagal ng Kristiyano, hindi pa rin nila pinaniniwalaan kung sino talaga ang Panginoong Hesus. In other words, sa totoo lang, maraming self-proclaimed Christians ay hindi pa rin nakaka-interpret till now who really Jesus is. Mga anak, kung hindi ka maniniwala sa sarili mo na siya ang Savior, saan ka papunta? Pag ikaw namatay one day, saan ka pupulutin? Don't ever think na sa langit ka pupunta. Because namatay siya para bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. At walang ibang gagawa nun kundi isang Diyos na may pagmamahal sa'yo. Amen? Amen. Amen? We need to make this very, very clear because we are a Christ-centered church. Ang itinataas natin dito, si Jesus lang. Wala na pong iba pa. Kasi siya ang laman ng Biblia. Nagbabasa ka, nakikinig ka, dapat alam mo na yan by now. Tama? Wala pong ibang nakasulat sa Biblia kundi siya lang. And one day, pagbalik ko sa pulpito, patutunayan ko sa inyo na sa Old Testament, naandoon na siya. Believe me. Patutunayan ko sa inyo yan. At sabi ng iba, mas matagal pa raw na buhay si Abraham kaysa sa kanya. No. Hindi natin nahalungkat ng todo-todo ang Biblia. Amen? Kaya maraming self-proclaimed Christians, hindi pa rin nila na-interpret kung sino siya. Beside that, maraming katuruan at paniniwala na siya daw ay isang propeta lamang. Tama? At nakakalungkot, meron pang isang paniniwala na tao lang siya. Amen? Meron na bang ibang paniniwala na sinasabi na siya ay anak ng Diyos, pero na-stuck na siya nila roon. Stuck na sila sa anak ng Diyos. Hindi sila umangat. Paniniwala nila, anak ng Diyos siya. Amen? Amen, amen. Are you with me? At sabi naman ng ibang katuruan, siyang araw is tao lang. Iba't ibang katuruan sa loob ng simbahan. But my question is, ikaw, anong tingin mo sa kanya? Tama? Ito yung pag-uusapan natin tonight. Amen? Now, listen to me carefully. Kahit na sinong tao na gusto magkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesus at gusto niyang mabago ang kanyang buhay from glory to glory, from darkness to light, from wickedness to holiness, from nothing to something, kailangan mo maniwala na si Jesus isang Diyos na nagkatawang tao. Hindi ka mababago kung di mo paniniwalaan yan. Hindi ka magbabago. Now, kung nabago ang buhay mo, ganun ang paniniwala mo. You need to embrace Jesus, na isang Jesus is God wrapped up in the flesh. Amen? He came down here on earth, crucified on the cross for your sins. Para sa kasalanan natin. He was buried on the third day. He rose again. Can I hear a loud amen, please? That's the main key thing, mga anak. Kung gusto mo makarating sa langit, you need to 101% believe that.
Kaya hindi lahat ng Kristiyano nagsisimba makakarating sa langit. Kasi hindi lahat naniniwala roon. Maririnig nyo sa akin yan. One day, narinig nyo sa akin one day. Kung tayo po'y nabubuhay pa doon sa New Testament, baka isa rin tayo sa sumisigaw na free Barabbas, crucify him. Isa ka rin sa sisigaw. Isa rin ako sa sisigaw. Why? Kasi nakita natin na anak lang siya ni Maria at ni Jose. Tama? Pero ngayon, dahil may Bible tayo, nakikita natin yung katotohanan, lagi ko itinatanong, sino ba ang taong ipinanganak sa mundong to na nabalitaan yung hindi nagtabi yung nanay at tatay pero ipinanganak siya? Sino? May narinig ba kayong virgin birth? May narinig ba kayong kwento na ipinanganak na virgin birth? Amen? At lagi ko sinasabi mga anak, kung ako magkukwento sa inyo na yung kapitbahay naming si Mary na buntis ng walang contact sa kayo Joseph, sa kanyang asawa, sigurado pagtatawanan nyo lang ako. At bukas, kalilimutan nyo na. Why? Because it was a nonsense story. Walang kabuhay-buhay na istorya. Hindi mo paniniwalaan. But listen to me carefully. More than 2,000 years ago, pinag-uusapan na yan. Hanggang ngayon, pinag-uusapan yan. Kasi yung batang ipinanganak, hindi normal na tao na kagaya mo't kagaya ko. Amen? He escaped the doctrine of original sin. Yung dugo niya walang bahid kasalanan. Kung si Jesus at si Joseph at si Mary nagtabi at nabuntis si Mary, then hindi siya Diyos. Ako na magsasabi siya, hindi siya Diyos. Dahil yung dugo niya contaminated na ng dugo na kagaya natin. Ang sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan. There is no one righteous, no, not anyone. Kaya tayo naging makasalanan because yung dugo natin galing sa dugo ni Adan at ni Eva at nagkasala sila nung kinain nila yung bawal na prutas. At nung nagtabi sila, nagparami sila, galing sa lola at lola mo, nanay at tatay mo, andyan ka na ngayon. Amen. Naunawaan niyo po ba yung mga pinag-uusapan natin? Dahil sa Panginoong Hesus, meron kang chance na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga minsan, sinabi ko sa inyo, hindi ka makakarating sa impyerno dahil ikaw is may kasalanang ginagawa. Hindi. Makakarating ka sa impyerno because you rejected God's offer of salvation through Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, ano sabi? Shall not perish, but will have an everlasting life. Kung naniniwala ka sa Kanya, then makakarating ka ng heaven one day. At sabi ng John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that this world might be saved through Him. Kaya siya bumaba sa lupa para lahat tayo maligtas. Kaya ka na andito, hindi para humingi ng blessing, para siguraduhin mo yung kaligtasan mo. Amen? Magkaliwanagan po tayo. Hindi ka nagpupunta sa church dahil humingi ka ng pagpapala. Hindi. Because pag kinilala mo siya at Diyos, siya ang provider, siya ang Savior, then yung pagpapala darating sa buhay mo in His perfect will and time. Tama? Amen. Are you with me? Mga anak, you have to embrace Jesus. That is God wrapped up in the flesh. Kailangan nyo pong paniwalaan yan. Bumaba siya sa lupa, pinanganak siya para mamatay. He was born to die. Kaya siya pinanganak para mamatay sa cross. Para lang bayaran ng kasalanan mo. He was buried and on the third day, He rose again. That's one-time event. Hindi po nangyayari yun every year. Amen? Can you hear a loud amen, please? So you got to believe that Jesus died on the cross to redeem you of your sins and my sins. And then He rose again. He conquered death. Amen? Are you all with me? And in fact, from verse 16, that's how Peter answered when Jesus asked him a question. Di ba? Ang sabi niya, who do you say I am? Ang sabi ni Peter, pakiano na nga lang, next slide please. Ang sabi ni Peter sa Matthew 16:16, ito yung sabi.
Next verse po. Ito yung sabi, nung tinanong ni Jesus si Peter na lagi niyang kasama, si Peter na kasama niya for 3.5 years. Ang sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Now listen to me carefully. When you say Jesus, it's a name. When you say Christ, it's not the last name. Christ is Messiah, the Savior. Yun ang ibig sabihin nun. Amen? And this is very important thing to tackle. Napaka-importante po nito. Nadismaya po ako kanina nang tinanong ko, anong tingin mo kay Jesus? Yaban Diyos? Lilima lang ang nagtaas. 3 rito, 1 roon. 4 dito, 1 roon. Amen? Hindi kayo nagtaas. Double-minded? Hindi kayo sigurado? Now, listen to me carefully. Listen to me. Christ was a title derived from the Greek word. Christos, yun po ibig sabihin. Which translate in Hebrew word means Messiah or Savior. Meaning the anointed one. Yun po ibig sabihin ng Christ. And here in this passage, it's very crystal clear. Ang sabi ni Peter kay Jesus that you are the anointed one. You are the Messiah. You are He who has come to wash away our sins. Amen? At ikaw, ang dumating dito sa lupa, si Jesus, para bigyan tayo ng direct relationship sa God the Father. Amen? Wag po kayo malilito. Amen? You need to understand first that there is 3 person, 1 God. Pero hindi ito tinuturo ko sa inyo right now. God the Father, Son, and the Holy Spirit. 3 po yan. From the beginning na andyan na. Ang God the Father ang nag-create ng universe. Siya ang nag-create. At ang creator, hindi pwedeng bumaba sa lupa. Kaya ang pinababa niya, si Jesus. At kung titignan mo ang istorya sa from Matthew, Mark, John, and Luke and John, pag binasa mo yung 4 Gospels, tandaan niyo po, kung kayo bago pa lang nagbabasa ng Bible, ang una niyong babasahin yung 4 Gospels. New Testament, huwag kayong pupunta sa Old Testament. Doon nyo makikilala kung sino si Jesus. Bakit powerful yung 4 Gospels? Because yung 4 na yon kasama niya, kadikit niya, nakita nila eye to eye yung lahat ng ginawa ni Jesus habang nabubuhay pa siya rito sa lupa. At doon mo makikita lahat yung mga nangyari kay Jesus, yung mga himalang ginawa niya. Amen? Amen? So, sila mismo nagsabi, yung Book of John, basahin nyo. Si John mismo nagsabi na si Jesus ay Diyos, wala nang iba pa. Kaya nga yung John 3:16, 17, 18 nandoon. Amen? Siya yung bumaba sa lupa para bayaran ng kasalanan natin. At kung babasahin niyo po yun again and again, wala kang makikitang sariling desisyon ni Jesus nung bumaba siya rito. Lahat inutos ng Diyos Ama. Hindi siya gumalaw. Kung maaalala niyo yung namatay na kaibigan niya, ano pangalan nun? Si Lazarus. Pumunta yung 2 kapatid. Best friend niya yon. Hindi siya pumunta. 4 na araw ng patay bago siya pumunta. Bakit? Kasi hindi inutos ng God the Father. Lahat ng galaw niya, God the Father ang nagsasabi. So meaning, God the Father and Jesus are one. Representative siya rito sa lupa. Kaya nga, whoever believes in Him, God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen? Ang may gusto nun, God the Father, kaya nga nung siya'y hinuli na sa garden, kahit na alam niyang masakit, masasaktan siya kasi fully tao siya noon. Tandaan niyo nung si Jesus nandito sa lupa, 100% man, 100% God. Yung pagkagad niya, hindi niya ginamit. Isinantabi niya yung kapangyarihan niya. Kasi kailangan niya mamatay sa cross na isang tao. Dahil kung siya'y Diyos sa cross, hindi tatabla ng pako yun, mga anak. Hindi yung tatabla ng hagupit.
kailangan lumabas yung dugo sa katawan niya dahil malinis yung dugo niya. Hindi contaminated na sin na kagaya mo at kagaya ko. Are you listening to me? Kaya nga, virgin birth. Amen, amen. Are you listening to me? And we are a Christ-centered church. Itong church na to, si Jesus ang founder. Siya ang Diyos na kinikilala natin dito. I want you to understand that. Amen? Wala nang iba pa. Wala tayong ibang sinasamba kundi siya. Thank you sa tatlong nag-amen. At alam nyo na siya ang waymaker. Siya ang miracle worker. Siya ang burden bearer, right? So, ano pa? At hindi mo paniniwalaan. Siya ang nagpatawad ng kasalanan natin. He delivered us from our issues and our problems. Tama? And that's what Peter say. Ang sabi ni Peter, you are the Christ. Next, yan. Sabi niya, you are the Christ. You are the anointed one. You are the Messiah, the Son of the living God. Ngayon, kung meron kang kontra dyan, huwag mo akong kontrahin. Ang kontrahin mo si Peter. Kasi siya nagsabi niyan. Tinuturo ko lang sa'yo. Kaya nga nandito tayo kasi ang Bible ang pinag-uusapan natin. Tama po ba? And this is the question I want to ask you tonight. Who is Jesus to you? Amen? Magkaliwanagan tayo tonight. Sino si Jesus sa'yo? Is He a Christ also for you? As a matter of fact, ang sabi ng Panginoon kay Peter from verse 17, flesh and blood, naalala nyo, has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Ang God the Father nagsabi sa kanya at ibinigay sa kanya na siya is Christ. Now, tingnan niyo po yung additional statement ni Jesus nung sinabi niya sa verse 18. Listen to me carefully because dito ako didiin at magpo-focus sa inyong lahat. Ang sabi po sa verse 18, next verse please. Ang sabi po, and I also say to you, dinagdag niya, that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Now, would you believe ko sasabihin ko sa inyo na yung passage sa yan ang pinagtatalunan na napakaraming relihiyon, pinagdidiskusyonan, pinag-aargumentuhan, pinagdedebatehan ng iba't ibang reliyon. Tama? Now, tingnan niyo po mabuti to. Sa paniniwala po ng old faith natin, kung saan tayo galing. Doon po sa old faith, kung saan tayo galing. Naniniwala sila that when Jesus said, you are Peter, and on this rock, I will build my church, ang akala nila, yung rock na sinasabi ni Jesus is si Peter. Kaya nga doon sa old faith natin, kinikilala si San Pedro na doon sa gate ng heaven nakatayo. Amen? Amen? Ang paniniwala po nila at yung kataruan nila sa atin na ang church was built on Peter. And the succession after, nung nawala si Peter, to the next person, going to the next person, going to the next person, until maipasa to the next succession, which is the Pope. Yun po yung paniniwala nila. And so the Pope has now the authority and the full power. Yung Pope sa simbahan ang may full authority at may full power. Amen? Siya yung nag-define ng Scripture. Siya yung gumawa ng Scripture. Siya yung nag-alter ng Biblia. Siya yung nag-add doon sa Scripture. Siya yung nagbawas sa Scripture. Yung Pope. Kasi yung authority na sa kanya at yung authority na yung galing kay Peter. Are you really listening to me? Naintindihan niyo po ba ako? Yun po ang nangyari. Yan ang paniniwala nila. You are Peter, and on this rock, I will build my church. The Pope is one making the law. This is what they believe. Kaya nga po sinasanto nila ng todo-todo yon. I believe may isang leader tayo na nagkwento, nung pupunta rito si Pope, ang sabi ng boss niya na lokal, bakit nandito ka? Nandiyan yung Diyos nyo ha. Dapat day off ka ngayon. Ang tingin sa kanya, Diyos. Si Pope. At sa atin, nakita niyo ba yung sa istorya sa atin na pumunta si Pope doon? Kumain sa isang restaurant, yung plato hindi niligpitan, yung silya inilagay dinikit sa dingding, yung plato, kutsara, baso, hindi niligpitan, nilagay sa eskaparate.
Kasi doon siya kumain. At yung silya, pag masakit ng ulo mo, intog mo yung ulo mo roon, gagaling ka raw. Tingnan nyo, come on, mga anak, yun ang paniniwala natin before, and we are so thankful na nabuksan tayo ng Word of God. Meron kasing Word of God. Amen? Hindi po Diyos yun, tao rin yung nakagaya mo. At napakalinaw na sinabi ng Bible, for all have sinned and portion of the glory of God. At kasama siya roon. Amen? Hindi po yun ang ibig sabihin ng sinasabi ni Jesus. Amen? Because when He said to Peter, yung statement na yan, you are Peter, and on this rock, I will build my church. Jesus is not talking about Peter as the rock, but He's referring to the statement that Peter made that Jesus is the Christ. Yun po yung ibig sabihin. Now, tingnan nyo po. Tingnan nyo po sa Greek word to. Tingnan nyo. Next slide tayo, nak. Please. Ang sabi po sa Greek word for rock is Petra, which means a large and massive stone. Yan po yung rock. Malaking bato yan. Next. The word used for Simon kay Peter, new name, is different. It's Petros, which means little stone or pebble. So yung sinasabi ni Jesus, ikaw si Peter, but on this rock, I will build my church. Hindi kay Peter nakaturo sa kanya. Amen! Are you there? Kaya po napaka-importante na maintindihan natin to because we are a Christ-centered church. Tama po ba? So yung statement ni Jesus, this rock I will build my church, Jesus is referring to Himself and not to Peter. Marami pong diskusyon na nangyayari dyan, iba-ibang paniniwala. The statement is based on what Peter said from verse 16, that He is Christ. That Jesus is Christ, the anointed one, Messiah, the Son of the living God. Amen? And so, on that statement that He builds the church, sabi po dyan, at ito yung didiinan ko sa inyo tonight, that God is in the process of building a powerful church. Amen. How many of you believe that? That God is in the process of building a powerful church. And so tonight, I declare and I believe that the church like us, LRC, marami pong church, okay? Hello. You're listening to me. Marami pong simbahan na siya ang itinataas. Lahat tayo Christ-centered. Lahat tayo is full gospel church. So, isa tayo doon sa church na sinasabi. Isa tayo. Hindi ko sinasabing tayo lang. Amen? Isa tayo doon. So, tayo yung institusyon na ginagamit ng Diyos to change the culture and the society. Kaya nabago ka eh. Dati ka naman ng bar, ngayon nandito ka na sa church eh. Dati ka manginginom eh, ngayon nandito ka na. Tama? Dati gumagastos ka ng napakalaki para lang magpainom, ngayon hindi na. Tama? Kaya ka nabago because there is Christ in this church. Kasi kung wala, hindi ka mababago. At maniwala kayo hindi, ang simbahan kagaya natin, ang ginagamit ng Diyos para mabago ang isang tao. Because it is the main work of the church for you to be born again. Mabago ka from glory to glory. It is our ministry to share the gospel and to disciple people. Meaning to train them. For them to be matured. Para lumalim sila sa kanilang paniniwala sa Diyos. Amen? For their lives not only to be informed, but to be transformed. Sabi nyo nga, transform. Dapat may mangyaring transformation. Hindi yan biglaan, dahan-dahan yan. Hindi naman nang pumasok ka rito, kinabukasan, nagbago ka na. Dahan-dahan yan hanggang magkaroon ka ng conviction. Amen? Why? Because Christ is the church center. Tama siya yung sentro ng simbahang ito. Hindi ka magbabago kung hindi si Christ ang sentro. Amen? Bakit ang dami-daming simbahan, di ba? Ang dami-daming paniniwala. Ang daming beses nagpe-pray sa loob ng isang araw. Hindi naman lahat na bago, tama? Amen? So, hindi lang tayo na andito para maging Christian-like. Dapat maging Christ-like tayo. Sabi mo sa katabi mo, dapat Christ-like. Sige, kalabitin mo. Sa kaliwa, sa kanan. Amen? So, dapat Christ-like. So, you come to church, you decide to continue, your life will change. Tama?
first timer ka, bumalik ka second timer, third timer, fourth, fifth timer, hanggang sa naging regular ka na, unti-unti mababago ang pagtingin mo kung sino ang Diyos. Magbabago yan. Mababago ka in all aspect. Mababago yung perspective mo. Mababago the way you talk. Mababago lahat sa paligid mo. Kasi maiiwan mo na yung mga bagay na dapat hindi mo kasama. Amen? Magbabago ang ginagawa mo. In fact, sa totoo lang, lahat tayo may kanya-kanyang testimony. Amen? Lahat tayo may kanya-kanyang testimony. May dumating dito na broken. May first timer na downhearted. Torn out ang buhay. Then narinig mo yung salita ng Diyos, the Word of God, the Gospel, and the Lord help you to face the challenge you're facing in your life when you come first in this church. Unti-unti ka na bago, nagkaroon ka ng testimony. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, nagbago ka, di ba? Sabi mo sa kanya, mukha ba nagbago? Kaya ka nagkaroon ng pagbabago, listen to me carefully, kaya ka nagkaroon ng pagbabago because naituturo ang Word of God dito na unti-unting nagbabago ang perspective mo. Kami po ni Pastora Grace, no po, si Tina may maliit pa noong baby pa, nung una kami umattend, unti-unti kami bumalik kami ng bumalik, hanggang yung unang-unang nawala yung pagmumura, unang-una yan. Pag ako nagsalita, isang statement, may mura sa simula, sa gitna, sa ending. Yes, that's true. Pero yun ang unang-unang nawala. Kasi may narinig ako nagmura. Napansin ko, hindi na pala ako nagmumura. Sabi ko, thank you, Lord. Hindi na pala ako nagmumura. Amen? Pagkatapos, lumabas na yung mga salitang Amen, Praise God, Praise the Lord, God bless you. Tama? Sino sa inyo naka-experience? Ito, totoo to eh. Yung nasa office ka, nagme-meeting kayo, sa halip na yes sir, sagot mo Amen. O, ayan. Di ba? Nung ako nagtatrabaho pa sa Zayed, may meeting kami, sagot ko doon sa boss ko, Amen. What? Yes, sir. Napapa-amen ka kasi nagiging bulaklak na dila mo yon, tama? Dati ba nagsasabi ka ng praise God? Hindi! Dati ba God bless, good luck? Dati. Ngayon, God bless na. So, unti-unting may pagbabago hanggang ayaw mo na mag-bar, ayaw mo na mag-drugs, ayaw mo na magsugal. Come on, can I hear a loud amen, please? The Lord help you to face the challenge you are facing in your life. Nung nag-decide ka bumalik sa church, dahil Christ-centered yung church, unti-unti ka nagkaroon ng pagbabago. Tama? Di ba? Kaya ka bumalik, na-encourage ka eh. Di ba? Hindi ka naman babalik dahil lang ang lamig dito eh. Hindi. O may aircon dito eh. Lahat naman ng room natin may aircon. Tama? Bumalik ka because unti-unti ka na-encourage. Alam niyo po kami ni Pastora Grace, hindi pa kami pastor noon, of course. Kaya kami bumalik kasi nakita ko yung Word of God pinapakita sa screen. Ang sabi ko, ang tagal ko na sa old faith na to, bakit hindi ko man lang nabasa yung Word of God na yan? Doon ako nagkaroon ng interest. Kaya yung unang-una kong Bible, pag tingnan ninyo, katakot-takot na sulat yon sa gilid, sa likod, sa harap. Kayo may mga dala kayong Bible, kaya ka na andito, mag-take note ka, sulatan mo yung Bible mo, pwede yon. Kaysa naman yung ang tagal mo ng Christian, ang linis ng Bible mo, binabasa mo ba yan? May hindi nga natiutupi yung page eh. Paano? Sabi ni Lord, ilagay mo sa ulo. Isaulo mo ang Bible. O pag matutulog, lalagay sila na unan. Amen? Tama? Di ba dumating ka ritong drug? Nabuo ka unti-unti? Dumating ka rito problemado hanggang sinold ni Lord unti-unti? Come on, say amen! Na-encourage ka kaya ka bumalik. Na-lifted up ka dahil sa Word of God. Come on, say amen! Dumating ka ditong lost. And then you are found. Say amen! Meron ba dumating dito na may sakit, na may karamdaman, unti-unti pinagaling ni Lord? Amen?
Kasi nga, may Christ sa church na ito. Kasi kung wala, hindi mangyayari yon. Amen? Hanggang ngayon, manginginom pa rin tayo kahit na 3 taong ka na dyan. Kasi walang Christ. Amen? As a matter of fact, magmula nung nagsimula ang LRC, alam niyo po, marami nang pinagaling si Lord sa church na to. Ako mismo pinagaling ni Lord. Meron ako sinusitis na mamagay yung ilong ko dati. Ngayon wala na, mukha ko na mamagayan. Nung nakilala ko si Lord, di ba mami? 1 linggo, pag ako sinumpong na sinusitis, magay yung mukha ko, nawala na lang yon. Amen? Walang operation, nawala. Amen? Baka mahal mo sa buhay, gumaling. Mga kamag-anak natin. Kanina yung testimony ni Sister Catherine, na-aksidente yung pamilya niya, pero very lang nangyari. Very mild lang. Yun yung protection ng Diyos dahil nagsisilbi ka kay Lord. Amen? Naaabot ng mga prayer natin, mga prayer request natin, yung mga mahal natin sa buhay. Tama? If you will serve the Lord, you and your household will be saved. Tama? Marami sa atin na bago ang buhay. Nagkaroon ka ng deliverance. From darkness to light, from wickedness to holiness. From nothing to something. Tama? Even from single to married. Marami sa atin na promote sa trabaho. Amen? Nagkaroon ng magandang trabaho. Yung iba, actually, kararating pa lang. Parating pa lang. Yung mga mahal sa buhay, nakarating na rito. Yung mga anak, nadala nyo na. May mga iba, nagbabasla, naka-scooter, ngayon may tsikot na. May lisensya na. At yung iba, pakuha pa lang, papasa pa lang. Amen? Bakit? Kasi po merong Christ sa gitna ng church na ito. Na kapag pumunta ka, bumalik ka, nag-regular ka, magkakaroon ng pagbabago ang buhay mo. Then, ang importante, lahat tayo may relihiyon, ngayon, meron na tayo relasyon. Wala nang relihiyon, relasyon na meron tayo. Dahil yung kapangyarihan ng Panginoon is napaka-powerful. Yung salita niya, napaka-powerful. Natuto tayong mahalin ng Panginoon. Dati, sisimba ka't hindi, okay lang. Ngayon, tuwing Friday na andito ka, palakpakan mo yung katabi mo. Every Friday na andito yan. Amen? Wednesday pa lang, iniisip na isusuot niya. Amen? So people keep coming back from the church. Week after week, Friday after Friday, month after month, year after year. Because the church has Christ in the midst of us. Come on, give Jesus a big clap offering. Come on. At si Jesus po, yung tumutulong sa atin para magbago ang buhay natin. Amen. Alam niyo mga anak, I'm very, very proud of this church. Hindi niyo lang alam, I'm very proud of this church. Because nakikita ko kung paano gumagalaw ang lahat sa church na ito. Ang mga primary leader, palakpakan nga natin mga primary elders natin. No, nagkakaisa kami sa vision. Even mga primary deacons natin, palakpakan nyo nga lahat yan. Amen. Palakpakan nyo nga yung mga 144 sa leader natin. Come on. Palakpakan nyo yung mga ministry head. Come on. Lahat ng nandito sa church na to, yung katabi mo, palakpakan mo yan. Amen. We are very consistent sa ating cell groupings. Every week, makikita mo sa Facebook, lahat merong meeting every week. Nagiging matatag ang mga ministries. Lumalago, dumadami yung mga youth, yung mga kid ministries. Dumadami ang couples for Jesus. Amen? Yung vision ni Lord, although hindi ganun kabilis, pero nakikita natin na daragdagan tayo. Amen po ba? Now, gusto ko pong tandaan ninyo, minsan, nagkakaroon din ako ng trouble thinking na marami pa rin yung naging first-timer pero hindi na bumabalik. Amen? Amen. Kaya yung kung katabi mo, second, third, fourth, fifth timer yan, palakpakan mo yan. Sige po. Kasi nga, nakabalik siya. Marami pong pumunta dito sa harap. Maraming tumanggap kay Lord pero hindi na bumalik. Alam niyo po, kami po ni Pastora, the time na kami pumasok sa church, hindi na kami nawala. Dahil nga nakita ko yung big difference.
na meron kasi Word of God na pinapag-aralan. Merong Bible na binabasa. Naalala ko po si Grace, si Mami Grace nyo, nung first timer kami, second timer, ayun na niyang bumalik. Bakit babalik tayo dyan? Wag na! Yung sabi niya talaga, wag na rin ako yung bumalik. Sabi ko, balik tayo, try lang natin. O ngayon, kapag hindi naman maganda pala, di wag na tayong bumalik. Pero mga kapatid, natutunan namin lahat unti-unti. And then, we never regret na nakilala namin si Lord. Amen? Yung sinasabi ko kanina sa opening, hindi tayo karapat-dapat, pero pinili tayo ng Diyos. Why? Because you decided to go back. Decision mo yan eh. Ang decision mo magdadala sa destiny mo. First timer ka, tumanggap ka kay Lord, hindi ka na bumalik, it's your decision. Tama? Even tinatawagan ka, it's your decision. Yung iba, nagbibigay ng wrong number doon sa gate. Binabago yung number nila, kaya hindi na matatawagan. Well, it's their decision. Tama? Sa mga first timer po natin na andito, hindi po aksidenteng nandito ka ngayon. Hindi aksidente yan. Yan ang sinabi sa akin nung first timer kami. Hindi aksidenteng na andito ka at pinaniwalaan ko yon. Amen? Yung tipong patin-atin ka lang, magmula noon, talagang pinaghahandaan na namin ng weekend service. Hindi kami nawawala. Yung tipong hindi ka lang nag-a-attend. You are 100% belong to the church. Sabi mo sa katabi mo, you must 100% belong to the church. Amen? Hindi ka magmamature na Kristiyano kung wala kang local church na kinabibilangan. Amen? Kasi po I believe that it is a sin for anybody who claim to be a Christian but not 100% belong to a church. Kailangan meron kang local church na pinupuntahan. Walang solo-solo Christian. Kami lang ni Lord. Kami lang dalawa. Hindi ka lalago nun. Amen? Kasi I believe, kailangan mo ng fellowship. Kailangan mo ng mga tao na napapaligiran ka na lahat may isang paniniwala. At doon ka lalago kung saan ka itinanim. Kami po, hindi kami nagpalit ng pastor. Isa lang pastor ko. Nung kami dumating doon, doon lang kami, hindi kami nawala. Kahit na maraming issues, hindi kami nawala. Because alam ko na mga tao rin yung mga leader ng church, hindi mga Diyos yon. Kung yung pastor nagkakamali, Diyos ba yun? Hindi naman siya ang Diyos. Oh, amen? Kasi po, I believe, kung saan kayo tinanim doon ka lalago talaga, doon kami lumago sa church na yon. Kaya we are praying for that pastor every day. Kami po ni Pastora Grace, pinagpe-pray namin yung pastor namin every day. Lalong-lalo na yung ginamit ng Diyos para sa amin, yung nag-invite, every day, pinagpe-pray namin yan. Kasi kung di kami na-invite, nasaan kami ngayon? Amen? Kahit na ano pa ugali ng taong nag-invite sa iyo, pag-pray mo yan. Amen? Ano pang ugali niya ni pag-pray mo? Kasi kung di ka in-invite, wala ka ngayon dito. Amen? So, I love the church. Natutunan ko mahalin ng church. And I thank God, most especially, very particular sa church na ito. Amen? Palakpakan nyo nga ang Panginoon, please. Because this church has changed my life. Has changed my family's life. This church has changed the course of our lives. Tama? Ito yung church where God show me how to disciple people. Ito yung church kung saan natutunan kong mahalin ang mga tao. Ito yung church kung saan natutunan kong mag-humble sa mga tao. Mag-mentor ng mga tao. Mag-produce ng mga leader dito sa church na ito. Amen? Kaya I'm very proud of this church. Palakpakan nyo ang Panginoon. Come on! I never knew, I didn't realize na itong church na ito ang magpapatatag ng aking pananampalataya sa Panginoon. Yung paniniwala ko tumatag dito. Yung pagkakilala ko sa Kanya na open, nabigyan ako ng bagong perspective kung sino siya. Wala pong kaduda-duda na ang God ko si Jesus. Ewan ko sa'yo. Amen? Amen? Sa aking pagkakilala, yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko is sobrang proof na. Yun lang na bago ka eh. Sobrang proof na yun na tama yung paniniwala mo eh. Kasi kung mali, hindi ka magbabago, anak. Walang ibang magbabago sa'yo kundi Diyos lang. Hindi ka kayang baguhin ng nanay mo, tatay mo. Amen? Diyos lang ang pwede magbago sa'yo. Siya ang magbabago ng direction ng destiny mo. Ang Diyos lang. Amen? Sino sa inyo may
parehas na pananaw na kagaya ko. Come on, shout, thank you, Lord Jesus! Now, itong tandaan nyo. Next slide, please. Next slide. Tandaan nyo to. What is going to determine the outcome of your life is your acceptance of Jesus. And you get Him plugged into a church. Pag si Jesus tinanggap mo sa buhay mo as your God and Savior, at konektado ka sa isang local church, diyan magbabago yung buhay mo, nak. Hindi magbabago yan kung pasulpot-sulpot ka lang. Hindi lang basta acceptance kay Jesus. Kailangan naka-plug in ka sa church. In other words, hindi lang basta every Friday Christians ka. Kasi po, very important to. Kahit na ibang araw, Christian ka pa rin. Kahit na sa opisina ka, Christian ka pa rin. Kahit na sa loob ka na sharing na flat, Christian ka pa rin. Kahit na sa marketplace ka, Christian ka pa rin. Kasi kung i-meditate nyo lang natin mabuti yung salita ng Panginoon kay Peter, yung sinabi niya kanina, yung bawat kataga na sinabi niya, tingnan natin ulit. Nak, verse please. Ano sabi? I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Again and again, ang rock dyan is Jesus. Siya yung rock of our salvation. He clearly said that I will build the church. Siya yung rock. Tama? And my first point tonight, I have 2 points only for you tonight. The first point is, next slide, Christ is building His church. Sige po, palakpakan niyo ang Panginoon. Sabi mo, Christ is building His church. Amen. The church is in the process of building. It's being built. Now, maaari kang magtanong, Tyreb, anong ibig mo sabihin? I'm not talking about the building. I'm not talking about this building. I'm not talking about the venue. Ano ibig sabihin Christ is building His church? Tayo ang church. Ikaw at ako. The word built in Greek word, nakasulat dyan, is to repair. It means to strengthen. Yung build po dyan, kung titingnan nyo sa Greek word, to repair, is strengthen. Ibig sabihin, ikaw at ako, unti-unting nire-repair ni Lord, pinapalakas niya tayo. And the reason why I love the church, because we need the church. Without the church, hindi ka lalakas. Amen? Kailangan po natin ng Christ-centered church because a Christ-centered church is a good and healthy church. Ang church ang magbibuild ng buhay mo. Si Lord ang magre-repair ng brokenness mo and strengthen you in your weak parts of life. Amen? Siya ang magpapalakas sa'yo. Amen? Dati maliit na problema, pinapalaki mo. Ngayon, hindi. Iba ng perspective ko ngayon. Hindi. Pag maliit na problema, tinatawanan lang namin ni Gracia. Dati nag-aaway kami sa maliit na problema. Ngayon, hindi na. May Diyos ka eh. Dapat sa buhay mo yon, tama? You know what I'm thanking God? Why? Because I acknowledge that I was weak and broken when I came in the church. Mahina po akong klase ng tao. Sira-sira ang buhay. But because of the church, I became a regular attendee. Kami po. Then, I'm giving God the praise. I'm giving Him the worship. Kasi po, unti-unti, na-turn around yung buhay ko. At kagaya mo. Sabi mo sa katabi mo, kagaya mo. Tama? Malayo na ang narating mo. Malayo pa tatakbuhin natin. Pero alam ko, malayo na narating mo. Amen? You were broke when you come in. You were torn off from the floor. Your life is messed up. You were a terrible person. Pero sasabihin ko sa iyo, I was a terrible person when I came in the church. But, I'm not as bad as I used to be. Hindi na ako kagaya ng dati. The Lord Jesus Christ changed me, washed me, cleansed me, delivered me. He fixed me. He referred me. He saved me. At ganun din ang gagawin niya sa'yo. Tama? Malayo na yung narating mo kung saan ka dinala ni Lord. But I've come a long way already. Malayo pa yung tatakbuhin, pero malayo na rin narating ko. At ganun ka rin. Magpapatuloy ka lang. Kailangan mo ng local church. Amen? Do I have any witness here? Amen? Come on, palakpakan niyo ang Panginoon. Come on, please. Come on, give Jesus a big hand of applause. I-high five mo kaya katabi mo, sabi mo sa kanya, I'm not as bad as I used to be. Sabi mo. Tama. Hindi ka pa perfecto, pero nabago ka na.
You are being built, you are being repaired, you are being fixed. Iba na the way na mag-isip ka, hindi ka kaya dati. Iba na ang pananamit mo, tama? Iba na the way na magsalita ka, tama? Iba na the way na gumalaw ka, tama? Hindi ka na nag-hangout doon sa mga taong hindi mo madala sa church, tama? Amen. You don't hang out with the kind of people you used to be. Tama po ba? Hindi mo na ginagawa yung mga bagay na dati mong ginagawa. Jesus has built you into inte. Sabi mo sa katabi mo, He's building me. And that's the reason why you need the church every week. Para lalong tumatag ng tumatag, mabago ka ng mabago. Amen? Magmula nung nakilala mo si Lord, hindi ka na umabsent sa simbahan. Sino yung mga yon? Taas nga yung kamay, please. Amen? Hindi ka na nawala, tama? Palakpakan mo ang sarili mo. Tandaan nyo po, kahit na may sipon ka, atin ka, kasi hindi naman yung sipon na naglalakad. Sa leader, hindi ako makaka-attend kasi may sipon ako. Bakit yung sipon ba naglalakad? Yung ilong? Tama? Then ito yung sabi niya sa verse 18. Next verse. Ano yung sabi niya? And the gates of Hades shall not prevail against it. Sabihin nyo nga, basahin niya. 1, 2, 3, go. Now, listen to me carefully. Every time na makakabasa ka ng salitang gates sa scriptures, is a symbol of place of power. Pag nakabasa ka ng salitang gate, yan po yung symbol ng power. Can you repeat after me? Power. Ang gate po is where decisions are made. Ang gate po is where the power brokers hang out. Basta nagbasa ka ng gate sa Bible, yan yon. Do you remember when the two angels came to Sodom in the evening? At kinuha niya si Lot? He was sitting on the gate of Sodom and Gomorrah. Doon po nagmi-meeting yung mga makapangyarihan doon sa Sodom, sa gate. So it's the same gate na sinasabi rito, ano po, sa salitang to. At ang sabi diyan, and the gates of Hades shall not prevail against it. Amen? And so, anytime you read gates in the Bible, it talks about a place of power. And this is what Jesus said. The gates of hell, they can send their best. Yung pinakamatinding demonyo, pwede niya ipadala rito. Yung powerful na demonyo, pwede. Yung pinaka-strongest na demonyo, pwede. Yung pinaka-smartest na demonyo, pwede. Yung pinakamatinding demonyo, pwede niyang ipadala. Pero sabi ni Lord, and the gates of Hades shall not prevail against my church. Amen? The gates of hell will not prevail against His church. That's my point number 2 today. Hindi po magpe-prevail ang sino man demonyo sa simbahan niya. Maaari niya sabihin, pababaksakin ko yung church. Hindi po babaksakin isang church na sinimulan ni Christ. Basta Christ-centered church, hindi po babaksak yan. Alam niyo po, naalala ko nung bago pa lang itong church na to, sabi nung matataas, malalakas mag-tights, no? Lalakas mag-tights, no? Aalis na kami dyan, sigurado babaksak yung church yan. Sabi ko, hey, bakit ikaw ang Diyos? Ayaw nila ng vision na ginawa natin. Alis na raw sila. Babaksak yan kasi alis na kami. O, di ngayon nga sila lahat. Hanggang ngayon buhay na buhay po yung simbahan. Nung umalis sila, walang branch ang simbahan. Walang branch. Ang attendee si Kwenta. Ngayon, may 3 na tayo sa Pilipinas. May mga building pa. Meron pa tayong alain. Tama? Ang isang Christ-centered church na kahit sino ipadala mo dyan, hindi po kaya pabaksakin yan. Maraming pagsubok, totoo, pero lahat yan nalalagpasan. Wala namang place na wala namang perfectong church eh. Meron bang perfectong church? Tama? Amen. Now, glory to God in the highest because sabi ni Lord, the gates of hell, kahit na sino pang powerful demonyo ang dumating, hindi siya magpe-prevail. Tama po ba? How many of you are excited that whatever the devil sends in your life, it will not prosper? He will not able to prevail in your life. Basta dire-diretso ka lang konektado sa isang church. Tama? Hallelujah. Palakpakan mo si Lord. Come on. Hell cannot prevail. Demons cannot prevail. Hindi sila mananalo sa'yo.
Because you are born to win. Sabi mo sa katabi mo, you are born to win. Sa kabila, sabi mo, you are born to win. Kaya mga anak, every time the devil tries to threaten you, huwag kang matatakot. Delay yung sweldo mo, huwag kang matatakot. Matatapos sa visa mo, huwag kang matatakot. May sakit yung mahal mo sa buhay, huwag kang matatakot. Amen? Dahil hindi ka kayang i-threaten ng kalaban. Dahil we are a Christ-centered church. Hindi ka kayang talunin ng kalaban because nanalo na si Kristo more than 2,000 years ago pa. Amen? And that's the importance na kailangan kasama ka sa isang local church. Kailangan kasama ka. Hindi pwedeng susulpot ka at mawawala ka. At babalik ka na lang kasi may problema ka uli. Huwag ganun. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Amen? At sabi kanina, God is building His church. God is building you and building me. Pinatatatag niya tayong lahat. And the gates of hell cannot win into us. May pagsubok kang dadaanan pero huwag ka susuko. Amen? Sabi mo sa mukha ng demonyo kapag may pagsubok, hindi mo kayang takutin. Sabi mo, hindi mo kayang takutin. Huwag mo sabihin sa katabi mo. Pag may pagsubok ka, hindi ko sinabi sabihin mo sa katabi mo. Pag may pagsubok ka, tinatry ka ng kalaban, sabi mo, hindi mo kayang takutin. I'm a winner, I'm not a loser. Mga anak, hindi ko alam kung sino kausap ko tonight. Hindi ko alam. But the gates of hell shall not prevail in your life. And tonight, I decree and I declare, I speak over your life. Lahat po kayo, that you are the child of the Most High God. You belong to the King of Kings and the Lord of Lords. And I prophesy to you tonight, lahat kayo, I don't care what the devil said to you. We cancel every plot and the scheme of the devil in your life. In the name of the powerful name of Jesus. Tandaan nyo, we are a winning team. We are Team Jesus. And this church is Christ-centered church. Tama? If you think the message is for you, shout aloud, Hallelujah! Music team, punta na kayo rito. Stop listening to the devil, mga anak. Pag ang devil may sinasabi sa'yo, i-rebuke mo agad. Stop your thoughts that you are defeated. Stop complaining. Ang sabi po ng Bible sa Psalm, instead, lift up your heads, O your gates, lift them up. Your everlasting doors. The King of glory shall come in. Amen? Yun po yung sabi ng verse, hallelujah, walang talunan kapag ikaw is regular na nasa loob ng simbahan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan kapag ikaw ay regular na nasa loob ng simbahan. Sabi mo sa kabila, hindi ka talo kapag nasa Panginoon ka at ikaw ay totoo. Come on, balakpakan natin si Lord na malakas na malakas. Come on. Now, maaari ka magtanong. Maaari ka magtanong. Sabi mo sa akin, Pastor, Tyreb, may tatanong ako sa iyo, paano mo nasabing hindi tayo talunan? Paano mo nasabi that we are born a winner? Now, I want you to listen carefully. Dahil 5 lang ang nagtaas ng kamay kanina. Hindi ka magiging talunan kasi naniniwala ka na ang Diyos nagkatawan tao, bumaba sa lupa more than 2,000 years ago, nagsakripisyo, ipinako sa cross, namatay. He was buried. Dala-dala ang lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko. Dala-dala ang lahat ng kahirapan mo. Dala-dala lahat ng karamdaman mo. Then, on one Sunday morning, He was risen. He conquered death. And right now, He was sitting in the right-hand throne of the Father, interceding for you and for me. Kung ganon ang paniniwala mo, winner ka. Pero kung hindi ganon ang paniniwala mo, talunan ka talaga.
Nasa church ka, iba palang paniniwala mo. Paano ka maging winner? Amen? Paano ka magiging winner kung hindi pala gano'n ang paniniwala mo? Amen? Paano ka magkakaroon ng kaligtasan kundi siya ang paniniwala mong Diyos? Tama po ba? Alam mo sabi ng John 3:18, ito yung sabi, for whoever believe in Him is not condemned. But whoever does not believe is condemned already. Isipin mo, condemned already. Buhay ka pa, condemned ka na. Why? Because you don't believe in the only name of the begotten Son of God. Si Jesus ang susi. Mga anak, mga first timer, second, third, fourth, fifth timer, kahit yung matatagal na rito, si Jesus ang susi sa kaligtasan natin. Kapag si Jesus, come on. Sige po, palakpakan niyo si Lord. Kapag si Jesus ang itinuring mong Diyos at tagapagligtas, at nagkaroon ka ng regular attendee sa isang local church kagaya nito, then you will belong to God's family. How many of you believe that we are God's family? Sino niniwala? Sige nga po, tayo nga po tayo. Sige nga, tanungin ko kayo uli. Sino sa inyo naniniwala that we are a family? Sino naniniwala that we are belong to Christ? We are belong to a family. Come on, I want you to hold the hand of your neighbor. Hawakan niyo po yung kamay na inyong katabi. Sige po, please. Hawak ng kamay, please. Hawak, kahit sa gitna. Hawak ng kamay. Habang hawak ng kamay, walang bibitaw. Sa ulit ng chorus, saka tayo bibitaw. Pero right now, I want you to sing this song. And you declare that we belong to Christ. That we belong to a family. Na habang kinakanta mo tong kantan to, i-declare mo that you are belong in this family. Amen? Come on, let's sing it. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise, written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Come on, declare it. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desires to know you. Taas mo yung kamay nyo. Sige, habang nakakapit. Taas yung kamay, habang nakakapit. Kapit tayo. Taas yung kamay. Will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring. Heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise, written on my heart. Sige, bitaw na. Worship the Lord.
Raise your hand to God right now. I am yours. I am yours. Surrender wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Hallelujah. Thank you, Lord, that we belongs to you. Now I belong to you. Lord, I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, Lord Jesus. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring heaven knows. I long to love you with all I am. I belong. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, Lord Jesus. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring heaven knows. I long to love you. For the last time. with all Come on, for the last time. Let's sing it again with conviction. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring heaven knows. I long to love you with all I am. We belong to you. Hallelujah. Father in heaven, tonight, once more, we want to thank you for the message that you've given us, Panginoon. Lord, salamat po sa pagtuturo niyo sa amin tonight, Panginoon. Thank you, Lord God, that you declare to us na kayo po ang sentro ng simbahang ito, Panginoon. That if you are building your church, the gates of hell cannot prevail in this church, Panginoon. At kung kami po regular attendee ng simbahang ito, hindi po makaka-penetrate ang anumang gawa ng kalaban sa buhay namin, sa trabaho namin in the name of Jesus, sa pamilya namin in Jesus' name, sa kalusugan namin in Jesus' name, Lord God. Because you are our provider, you are our healer, you are the King of all kings, you are the Lord of all lords, you are the God of all gods, Father. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, we will claim your promises in the book of Acts. You said, Lord God, that there is no other name under heaven that you have given for which man could be saved. Only the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for teaching us, Lord God. At kung ang inyong mga anak is hindi naniniwala na kayo ang Savior sa gabing ito, Panginoon, bigyan niyo sila ng pagkakataon na lalabas ng lugar na ito na may solid na faith sa inyo, Panginoon. Solid na paniniwala
that without your act on the cross more than 2,000 years ago, we are bound to hell, Panginoon. Na dahil sa ginawa ninyo, Lord God, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. And tonight, we thank you, Lord Jesus, that we didn't choose you. You are the one who chose us, Panginoon. Kayo po ang pumili sa amin, Lord God, na kahit hindi kami worthy, kahit hindi kami karapat-dapat, you gave us a chance, Lord God, not only to know you, but to serve you, Panginoon. We declare that it's a privilege to serve you, Lord. Hallelujah. Kayo po ang Diyos ng simbahang ito. Wala na pong iba pa. Naandito kami because of you. Naandito kami para sambahin ka. Naandito kami para itaas ang pangalan mo. Naandito kami para magpakalalim sa inyong salita. Na sa gayon, magamit nyo kami sa inyong ubasan, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Lord God. We thank you that LRC is a Christ-centered church, Panginoon. That we are a full gospel church, Panginoon. Maraming salamat po. We declare tonight that without you, we are nothing. Those things that is impossible to us is possible to you, Panginoon. Hallelujah. Sa inyo namin tinataas ang lahat, Lord. Yung mga first-timer namin na nandito, tinataas namin sa inyo, Panginoon. Nawa, Lord God, buksan nyo ang kanilang spiritual eyes para makita nila ang katotohanan. Buksan nyo ang kanilang spiritual ears, Lord God. Nang sa gayon, narinig nila ang mensahe nyo tonight. Buksan nyo ang kanilang spiritual heart para po sa paglabas nila dito, tanggapin nila kayo ng buong buo at hindi nakalimutang muli, Lord God. Maraming salamat po tonight, Lord God. All the glory, all the honor, all the thanksgiving belongs to you. In Jesus' mighty name, and all the children of God will say, Amen.